ng abdominal trauma si Eva. Dulot to ng pagkakabagsak niya. Kailangan natin siyang operahan agad bago magkaroon ng internal bleeding. But we need more than enough bags of blood to sustain the operation. Medyo rare ang blood type niya. RH negative siya. Gusto ko na sabihin kay Melissa na ako na, punan na ako ng dugo. Kasi nagmamadali siya umalis kanina eh. Parang hindi ka ba natatakot na maghinala si Melissa kung sakaling magdodonate ka ng dugo kay Eva? Parang clue yung kay Melissa na malaman na ikaw yung hinahanap ng rapist. Ibig po ba sabihin, nabenta na yung RH negative? And I'm sure ginamit na po yun sa ibang operation. Sir, wala na mo ba talaga? Mamamatay ko kasi yung anak ko kapag hindi ako nakahanap ng dugo na gano'n. Walang mamamatay sa pamilya natin. Pumasok ka dyan sa loob. Hinahanap ka na ng anak ko. Gagawa ko ng paraan. Kailangan na natin operahan si Eva within the hour. Sa akin manggagaling ang RH negative ng dugo. Pinapa-prepare na po ni Dr. Velis si Eva. Nakaschedule na po kasi siya para sa operasyon. Nakahanap na kayo ng RH negative na dugo? Opo, nakapag-donate po ng dugo ang asawa niyo. Sir, kamusta po pakiramdam niyo? Okay naman. Felix, maraming salamat at tinugtungan mo ang buhay ni Eva. Pero bakit hindi mo sinabi agad na RH negative ka? Ngayon lang naman ako nag-donate ng dugo eh. Kaya nga ako nagpa-blood test. Maraming salamat talaga, Felix. Ang dami mo na nagawa para sa amin ni Eva. Minsan hindi mo kailangan magpasalamat. Kahit sino ama, gagawin ito para sa anak niya. Mahal naman ko kayo ni Eva. Doc, latest BP po 80/50. Okay. Doc, 70/40 po tayo. Okay. Doc, bumabaksak po ang BP, palpator 30. Okay, keep watching. Keep watching her blood pressure. Doc, no pulse po tayo, no BP. Prepare for resuscitation. Ano kaya nangyari kay Eva? Kumusta na kaya siya? Dok, ano nangyayari sa loob? Ma'am, intern lang po ako. Hintay na lang po natin lumabas yung surgeon at pediatrician ng pasyente. Pero magiging doktor ka rin naman, di ba? Siguro naman naiintindihan mo kung anong nangyayari sa anak ko. Di mo ba pwede sabihin sa amin kung ano nangyari sa anak ko? Sir, bago po ako lumabas, patay na po yung pasyente. Pero ginagawa naman po lahat para may revive po siya. Diyos ko po yung anak ko. Felix. Kayo na lang po makakagawa ng paraan. Hinihiling ko po sa inyo na huwag niyo pong kunin sa amin si Eva. Iligtas niyo po siya. Panginoon, kung gusto niya ako na lang kukunin niyo. Huwag na lang si Eva. Masyado pa siyang bata. Felix, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Diyos ko. Huwag niyo na lang hupansinin yung sinasabi ng asawa ko. Sana po, bigyan niyo pa po kami ng lakas para malagpasan ang lahat ng to. At sana po, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon para magkasama kaming tatlo. Ami, may balita ka na
na ba sa operasyon? Wala pa nga eh. Dok, Yes, ma'am. Dok, ano balita sa anak ko? Successful po ang operation, Mrs. Castro. Dinala na po namin sa recovery room si Eva. At mamaya ihatid na siya sa kanyang kwarto. And I'll drop by later. Salamat po, Dok. Yes. Diyos ko, salamat po, salamat. Felix, natapos na din ang lahat sa wakas. Dininig ng Diyos ang dasal natin kasi sabay tayong humiling sa Kanya. Felix, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung ano na nangyari sa apo ko. Alam mo ba, kahit na anong oras ngayon, pwede na akong mamatay kasi alam kong merong mag-aalaga kay Melissa at sa apo ko. Nay naman, tigil na natin yung mga patay-patay. Okay na si Eva, magpasalamat na lang mo tayo at okay na yung bata. Sobrang nakaka-stress. Grabe yung araw na to para sa'yo. Pero okay naman, di ba? Happy ending naman. Maliwalas na mukha mo. Okay na. Grabe. Gusto ko na nga umuwi. Nakaka-stress dito sa ospital. Pero buti na lang okay na si Eva, no? Tama. Mrs. Rastro, ito na po yung iniwan ni Dr. Velez. Ay, salamat. Ay, Miss Rastro, congrats po kasi successful po yung operation ng anak nyo. Buti na lang po, nandiyan po yung papa ni Eva para mag-donate ng dugo. Bihira po kasi talaga yung RH negative eh. Ay, alam mo actually, stepdad niya yun. Hindi halata, no? Ganun ba? Kakaiba yun Bakit kakaiba? Usually po kasi, ang magkakamag-anak lang at direct relatives ang magkakapareho ng blood type. Ang RH negative po kasi halos 1% lang ng ating population, kaya kakaunti lang yung may ganong dugo. So, anong sinasabi mo? Kamag-anak ni Felix si Eva? Baka nagkataon lang. Ang galing talaga, no? Parang sobrang coincidental talaga na magkadugo sila. Sige po, Mrs. Mag-runs lang po ako. Melissa, kailangan ko lang ilabas to, Based dun sa sinabi ng nurse, hindi kaya talagang anak ni Felix si Eva? Ano yung sinasabi mo, Ami? Imposible yun. Imposible. Ayun nga sinasabi ko lang naman. Hindi naman sinasabing yun talaga yun. Pero posible rin yun kasi tignan mo. Parang totoong anak talaga ituring ni Felix si Eva. Tapos, magkadugo pa sila. Coincidence ba yun? Tumigil ka na nga dyan. Alam mo, umuwi ka na lang sa inyo. Baka kung ano pang ewan na masabi mo. Mag-soft diet muna si Eva for a couple of days. And then dalhin niyo siya sa office ko para ma-check up bago muna siya i-discharge. Alam mo, Felix, magkahawig kayo ng stepdaughter mo, Ni wala nga nakuha sa mami niya, Mrs. Rastro, nandiyan na pala kayo. Paano? Magra-rounds muna kami. Sige, Doc. Thank you. Doc. Kanina ka pa ba nandun? Hindi. Kakadating ko lang.
Usually po kasi, ang magkakamag-anak lang at direct relatives ang magkakapareho ng blood type. Ang RH negative po kasi halos 1% lang ng ating population, kaya kakaunti lang yung may ganung dugo. Alam mo, Felix, magkakawig kayo ng stepdaughter mo, ah. Ni wala nga nakuha sa mami niya, eh. Based dun sa sinabi ng nurse, hindi kaya talagang anak ni Felix si Eva? Eva, pagdating niyo sa bahay, huwag ka masyadong malikot, ha? Hindi pa okay yung opera mo, dapat lagi kang nakahiga lang. 2 linggo na po ako nakahiga sa ospital. Nasihiga ulit ako pagdating sa bahay. Bawal po ba ako lumabas ng bahay? Ay, Eva, hindi naman bawal lumabas ng bahay. Kung gusto mo nga, pag uwi mo, pupunta tayo sa park. Panonoorin kita mag-bike. Dapat mag-bike ka din, Daddy. Ano ka ba? Hindi naman marunong mag-bike ng Daddy. Ikaw na lang, may balancer naman yung bike mo eh. Pero huwag natin kalilimutan magbaon ng paborito nating peanut butter sandwich! Ang galing, no? Parehas kayo hindi marunong mag-bike. Tapos parehas kayo ng paboritong pagkain. Magkadugo pa kayo. Para talaga kayo. Nay, itakot po muna si Melissa sa klinik ni Dr. Velez. Three times a day for 7 days. Tawagan niyo na lang kung magkaroon ng problema o may kakaibang maramdaman si Eva. Salamat po, Doc. Doc, may gusto lang po ako linawin. Yes? Posible po bang mag-match ang blood type ng 2 taong hindi naman magkamag-anak? Well, of course, type po ako. Type O ka rin. Hindi naman tayo magkaano-ano. Pero ano mo, sa case ni Felix at ni Eva, na pareho silang RH negative, kasi rare na dugo yun. Maaaring iisang DNA system ang pinanggalingan o maaari rin naman na nagkataon lang. Ibig niyo po sabihin, maaaring si Felix ang ama ni Eva? Dahil magkapareho ang blood type nila? Well, I really can't answer that. No? Dahil pwede nga nagkataon lang. One way to make sure ay ipa-DNA profile mo si Eva at Felix para makasiguro tayo. Ayan, ang ganda mo na kamukha mo na mami mo, oh. Ganda. Thank you, Tita. Hintayin ko na lang po si Daddy sa labas. Sige. Sige na. Bye-bye po. Bye-bye. Sige. Bye-bye, Mami. Bye, baby. Ano na po? Ami. Kinausap ako ng isa sa mga doktor ni Eva. Sabi niya, magkamukha daw sila ni Felix. Nung tinitignan ko nga sila, oo parang magkahawig nga sila. Kinausap ko din yung pedya ni Eva tungkol sa pag-match ng blood type nila. At sabi niya naman sa akin, ipa-DNA test ko daw sila para makasiguro. Alam mo, Melissa, narinig ko nga yan nung nag-usap kayo ni Dr. Velez. Hindi mo ba gagawin yun? Hindi pa pag ginawa ko yun, parang iniisipan ko na masama si Felix. Isipin mo, Ami, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa amin, iisipin ko pa ba na masamang tao siya? Okay, fine. Asawa mo siya. Dakilang asawa mo siya. Pero sorry, Melissa. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko. May kutob lang talaga ako. Na baka nga si Felix ang natay ni Eva. Hindi. Siguro, hindi. Nagkataon lang na nag-match yung blood type nila. Hindi si Felix ang ama ni Eva, hindi. But parang hindi ka masyadong convinced. Bakit kasi hindi mo na lang tanungin si Felix ang diretsahan? Hindi ba nakinala si Melissa na nag-match ang dugo niya ni Eva?
Parang hindi. Wala naman siya bring up sa akin. Pare, so that means okay lang lahat sa inyo. Hindi iniisip ni Melissa na ikaw ang lalaki sumira sa buhay niya. Tapos nagkataon po nakataka si Brian. Malinis ang lahat. Malinis sa ngayon, pero hindi natin masasabi. Baka mamaya bigla na namang pakita si Brian. Hindi pa rin siya nahanap hanggang ngayon. Felix, hindi ba ikaw ang nangako kay Brian na tutulungan mo siya tumakas? Nangako ka nga sa kanya. Pero hindi ko naman nagawa kasi naging busy ko kay Eva. May tumutulong sa kanya. Kung sino man yung binawasan niya yung problema ko. Dali! Oh, buti naman dumating ka na. Gutom na ako eh. Bakit parang binagyo tong bahay ko? Hindi ka ba nakaalibad-baran sa mga kalat mo? Hindi naman. Nakakainip dito. Walang magawa. Pwede ba akong lumabas man lang? Kahit manood ng sine. Madilim naman dun. Walang makakakita sa akin. Hindi ka nga po pwedeng lumabas. Huwag ka maingay. Hello, Mama. O, Rebecca, meron tayong family photo shoot this afternoon, ha? Siguraduhin mong dumating ka. Nasaan ka nga pala? Nasa salon po. I'll be back in time for the photo shoot. Sinong kasama mo? Si Sheila. Okay. Basta dumating ka later. Bye. Sinabi na huwag kang maingay eh. Kainin mo na yan. Salamat ah. Salamat. Dumi-dumi ng bahay. Maglinis ka naman. Sige, mamaya. Hi, Tita. Si Rebecca po. Akala ko magkasama kayo. Wala naman po kaming usapan, but anyway, I'll just go na lang po kung wala po siya rito. Sige po. Thank you. Bye. Bakit kaya nagsisinungaling sa akin ng babaeng yan? Siguro meron siyang tinatago. Hello, Daddy! Hello, Tita Kenneth! Inayusan po ako ni Tita Ami ng hair. Ready na po ako magpa-check up sa doktor. Talaga? O sige, sakay na kayo sa kotse. Felix! Pwede ba tayo mag-usap? Hi. Ano yan? Meron ka bang tinatago sa akin? Tungkol sa pagkatao mo? Anong ibig mong sabihin? Itong si Ami kasi, kung ano-ano sinasabi, naisip niya, bakit daw nag-match yung dugo niyo ni Eva. Kaya nagtataka din ako, bakit nga magkaparehas kayo eh, hindi naman ikaw yung tunay niyang ama. I'm sorry, Melissa. Can I interfere? Pwedeng nagkataong magkatugulan sila ni Eva, ni Felix. It can happen, pero doesn't mean anything. Meron ka pa bang ibang gusto malaman tungkol sa akin? Wala. Kalimutan mo na lang yun. Alam ko naman mabuting tao ka eh. Ilang beses mo na yun napatunayan sa amin ni Eva. O sige na, ayos na kayo. Baka malate pa kayo sa appointment niyo. Bye-bye. Bye-bye. Eva, makikinig ka kay Doc, ha? Be a good girl. Opo. Daddy, magsi-CR na po ako, ha? Oh, sige. Diyan yata yung CR. O, yan yan.
Hindi ka masasamahan ha. Hindi mo sinama si Yaya eh. Hintayin ka namin dito. Felix, sobra ka namang obvious kanina. Nagtanong lang sa'yo si Melissa, hindi ka na nakasagot. Hindi kasi kanda sa mga tanong niya eh. Pero alam ko naman na oras na nag-donate ako ng dugo kay Eva, posibleng malaman na nila yung totoo. Alam mo, hindi mo naman kasalanan lahat ng nangyari sa inyo dati. Hindi mo sinasadya yun. Kaya hanggat maaari pare ka, hanggat kaya mong iwasan na malaman ni Melissa ang lahat, gawin mo. Biktima ka rin dito. Subukan ko. Pero hindi ko maiwasan maghinala si Melissa. Hindi yung mga tao sa paligid niya. Mas bagay sa'yo walang makeup. Mas natural. Siguro, ang ganda mo pag nakatuwalya lang, bagong ligo. Alam ko, too bad na hindi mo makikita ang image niya. Because those are for Roberta's eyes only. Aalis na ako. Next time na darating ako dito, sana hindi na mukhang binagyot ang bahay ko. Rebecca, pwede mo bang gawan ng paraan yung pag-alis ko ng bansa? Mamamatay ako sa inip dito eh. Ikaw na nga lang yung nakakausap ko. Iniiwasan mo pa ako. Mga pangangailangan din ako, Rebecca. Brian, pagkain lang ang ibibigay ko sa iyo, hindi ang sarili ko. Hindi ako GR ang lilingki sa iyo para aliwin ka. Pwede kitang tulungan makaalis ng bansa. Maghintay ka lang. Wala na namang magawa. Sino kaya pwedeng makulit? Uy, alam ko na. Paano mo nag-text? I have to go. Oh, sige. Naayos pa ako sa office. Pero para ako mabalik ng opisina. Kasi na lang ako, okay lang. Okay. Eva. Hello? Sino to? Hindi mo na ba ako maalala, Felix? Brian? Nasaan ka? Sa tabi-tabi. Meron tumulong sa akin makatakas sa kulungan. Mas mayaman sa'yo. Sino? Huwag mo nang alamin. Kamusta na kayo ni Melissa? Kwentuhan mo naman ako. Brian, di ko kailangan makapag-usap sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na ng bansa para matahimik na tayo. Please, huwag ka na magpapakita sa akin. Daddy, sino po yung kausap niyo? Daddy, sino po yung kausap niyo? Hello? Hello? Felix? Just a friend na lang. Okay na. Ami, parang mali talaga na nagtanong ako kay Felix. Na nagtataka ako kung bakit magkaparehas sila ng dugo ni Eva. Guilty talaga ako eh. Kalimutan lang natin yung issue na yun, ha? Ako naman eh, naninigurado lang. Hello? Ano ba talagang alam mo kay Felix? Mami! Hi, anak! Ang ganda naman. Ang ganda ni Eva. Mami! Baby, oh. Mami, sabi po ni Daddy, susunod na daw po siya dito. Magpapalit lang daw po siya ng damit. Okay. Wow! May spaghetti! Alam mo naman, anak, hindi ka pa pwede sa ganito, di ba? Soft diet ka. Ay, teka. Pero alam ko kung anong para sa'yo. Ano kaya yan? Ay, ice cream! Grabe, pengi ako niyan. Mami, may kaaway po ba si Daddy? Kasi po, may narinig ako kanina ang kausap niya sa phone.
Parang galit po siya. Tapos, pinapayos siya pa ng bansa. Sino daw kausap ng daddy mo? Brian daw po. Brian? Sigurado kang Brian yung pangalan ng kausap ng daddy mo. Po. I smell something fishy with her. Sabi mo nga sa akin, may lalaki ba ang asawa mo? Sana lang talaga mali yung iniisip ko tungkol sa'yo. Kasi ang dami ng pinagdaanan ng kaibigan ko eh. Ayoko nung sa huli, magmukha na naman siyang tanga at kawawa. Is that Rebecca's car? Meron kasi mga bagay sa nakaraan ko na hindi alam. Mga bagay na kinakatakot ko. Kaya ko sabihin sa'yo. Tama nga ang hinala ko. May lalaki ka at binabahay mo pa. Paano mo nakilala itong Brian na to?